Umani na matinding usapan online ang tanong kung paano nga ba kumikita ang mga koponan sa PBL. Kasunod ang biglaang pag-disband ng Cherry Tigo crossover sa gitna ng mainit na diskusyon. Lumutang ang issue ng sponsorship, brand exposure at tunay na kalagayan ng pananalapi ng mga prangkisa sa liga. Ang ibang detalye alamin sa muling pag-abante ni Jessie Escanio. Umani ng malawakang diskusyon online ang tanong kung paano nga ba kumikita ang mga koponan sa Premier Volleyball League matapos magliyab ang interes ng mga fan sa gitna ng biglaang pag-disband ng Cherry Tigo crossovers. Nag-ugat ang usapan sa isang thread sa R-Pilipinas Volleyball kung saan tinanong ng isang user kung paano nga ba kumikita ang pro volleyball team sa PVF. Isang tanong na nagbukas ng mas malawak na debate tungkol sa sponsorship, advertising volume at financial realities ng mga prangkisa sa liga. Ayon sa ilang komento, malaking bahagi ng kita ng mga team ay nagmumula sa brand exposure dahil ilang oras umano nakabandera ang pangalan ng kanilang kumpanya sa national TV, live streams at sa social media tuwing may laro. Ilan namang user ang tinuturing na ang malalaking kumpanya gaya ng Ribisco, PLDT at Signal ay mas madaling makabawi sa investment dahil mass market ang kanilang produkto kumpara sa brands gaya ng Cherry Tigo at Galleries na maaring mas mababa ang return on investment. May nagpunto rin na ang pag-aari ng sports team ay nagbubukas ng pinto para sa karagdagang advertisers tulad ng mga jersey sponsor na sumasabay sa kasikatan ng mga koponan gaya ng Creamline. Ayon pa sa isang Redditor, mas praktikal ang sports sponsorship kumpara sa traditional na TV ads na umaabot ng milyon ang presyo kahit ilang segundo lamang ang airtime. Nabanggit din sa talakayan ang posibilidad ng tax incentives o revenue sharing gaya ng PBA bagamat ito'y mananatiling spekulasyon hanggat walang opisyal na impormasyon. Lalong uminit ang diskusyon dahil sa pagkalas ng Cherry Tigo sa PVF, isang pangyari na nagbunsod ng tanong tungkol sa sustainability at financial health ng mga prangkisa sa liga. Sa kabila ng mga kaba at kwestiyon, nagkakaisa ang maraming fans sa isang punto. Sa makabago sports landscape, ang mga team at manlalaro ay nagsisilbing walking advertisement. At para sa maraming kumpanya, ito'y investment na sulit sa laki ng exposure na naihahatid ng PVL. Ako, si Jessie Escanio, Abante Sports, now na.